Okay, good morning. So, nandito na po tayo ngayon kay Hypro. Isa sa mga best specialist ng Isabela pagdating sa car care and maintenance. Si Sir Jean ang kasama natin. Sir Jean, morning ha? Morning okay, so last week po na-inspect na natin yung itong Raptor. And yung suspect natin na may tunog na sa lubak. Na-confirm natin yung dalawang lower ball joints. So, kabilaan po. Kaso, ang recommendation is pag nagsusukat po ng pangilalim, pati kuwan na rin pag pinalitan na. Inilocano kumanta niya pag nagsusukat. So sa Ilocano, sorry po, sa Ilocano kasi nagsusukat means papalitan. So pinaghalo ko po yung Tagalog sa Ilocano. So ang recommendation po pag papalitan na yung lower ball joint, pati yung upper na. So Jean, ay nati upper tatol. Yun, ito yung upper ball joint. So ang gagawin natin ngayon is tatanggalin natin tong center bolt tawag to, sir? CB joint bolt. CB joint bolt, tanggal. Then tanggal ang brake caliper. Tatanggalin natin. Tapos tatanggalin tong buong to para magkaroon ng access dito sa upper ball joint. Tapos and dito sa lower ball joint. Kasi sir, lower ball joint kailangan ti-press na to. Kasi okay. Press type sir, kailangan natin ibaba to. Okay. Lower arm. Lower arm tsaka upper arm kailangan upper arm. Kasi press type din. Sa natin ba di trailing arm nga da? Sa bali. Upper suspension arm. Upper suspension arm, lower suspension arm. Okay. So habang nag-aantay po na medyo mag-take effect yung WD-40, medyo mag-visual na rin tayo, inspect kung may mga leakages o wirings, kasi medyo marami pong wirings dito. May wiring sa yato sir, ABS sensor. ABS sensor. Tatanggalin natin. Wiring dito sa malapit sa upper suspension arm. Okay. So far okay naman po. Okay. So okay. So pakita ko po sa inyo mamaya pag ito total backlash na, kasi ngayon po puro paluwag lang muna. So ang pinapaluwagan ni Sir Jean yung bracket ng ABS. Okay. So lipat po tayo rito sa kanan. Okay. So okay naman. Okay, so far so good. Wirings, check po natin itong mga wirings kasi lalo na po sa amin maraming aso. So medyo meron pong mga aso na walang magawa. So pinagdidiskitahan po nila yung mga wirings. And dito po sa Raptor, meron silang isang pinagdiskitahan. Yun po yung drain plug ng radiator. Kung makikita nyo po, nawala yung quad nya, yung parang pipihitan. Yun po yung ninat-ngat nila. Kasi one time po, nung start ko yung sasakyan, may biglang lumabas na aso rito. So ang ganda po kasi ng space, ang laki. Dito siya nagtago. So sa mga may alaga po, pwede natin i-double check to lagi bago patakbuhin yung sasakyan. Make sure lang na walang nagtago rito sa bash plate. Sa bash plate. Splash guard. Bash plate yung iba tawag. Okay. Okay. So nga po pala, after 5 years po ito, July 2019 tong unit, mga nasa 70,000 na po kilometers ang mileage. So first time po na babaklasin itong and papalitan yung ball joints niya. Okay.
So parang meron po yung kontra ng allen. So wala pong kokontrahan dito, baka umiikot lang. So para paluwagan po itong nut, kailangan mong kontrahin ng allen. So tanggal na po natin yung pinaka body ng brake caliper. So ito po yung holder ng pad, brake pads. Okay, thank you. So ata kailangan ni katanda yung sir niya. Ano sir? Ano, ibabatamot lang si Bubo. Okay. Alay ka. Okay, so ato sir, niya mo titawag toy? Golden cooler sir. I mean ati kwa na? Tie rod end. Tie rod end, okay. At kailangan patanggalin. At ati agi ko kati left and right. Tie rod end. Tapos steering. Steering. ABS sensor. ABS sensor. Okay. Okay, so free place mo lang sa. Kang pakat. So ito ikot to sir bearing. Agi ball joint tas. Dapat yung sa ron eh. Ada dyan sir. Pag tinitaktak tayo sir. Okay. Pakat itong
Yun. Yan lang. Awan ti lubrication lagi ta dyan, sir? Awan sir, ato. Maintenance free? Awan sir. Ate, grasandan talaga tadandama ate. Okay. Minsan po kasi pumapakat din minsan. Yun ang mahirap Oo. Lalo no may kabkabil mo siguro ti salt water. Yan. Ang bagta nga mamapanti ko dato, salt water. Panay bundok. River crossing sa paminsan. So ada di lower ball joint sir. Then ay katain. So, meron pong recommendation si Sir Jean kasi ayaw pumasok ng tools pang remove ng ball joint dito sa ilalim. So, ang gagawin is pupukpukin siya. So, medyo magkakaroon ng heavy impact. So, better na tanggalin na lang yung battery kasi baka daw mag-react yung airbag and mag-deploy. So, isang safety precaution po yon. Pag magkakaroon ng maintenance na kailangang magpukpok ng medyo malakas, so for safety tanggalin yung battery para hindi mag-activate ang airbag. Okay? Salamat po. Okay, so high-tech na tools lang ha. Okay, so sir, ito yung papalitan natin, lower ball joint. Ito talaga po yung may problema. Pero dahil recommendation ni Sir Ronnie and Sir Jean, pati upper na para parehas yung life nila. Okay, so habang katatanggal po, ganun ulit, maugaliing magtingin-tingin kung baka merong naglulus dyan, may leakages dyan. So visual check. 5 years sir, 5 years, 70,000 plus kilometers. So, kwan na po, yung 5 years na para sa ball joint, sulit na po siya para dito. Yes, Ate. So, dito po yung kinakabitan ng lower ball joint. Since natanggal na po, yung inatitawag ito buo nga dyan, sir, suspension. Inatitawag ito yung sibubuo. Spindle. Okay, so natanggal na po natin yung spindle. Ang next is tatanggalin na itong lower suspension arm dahil Spindle or knuckle arm daw po yan. So tatanggalin na po dito yung ball joint via press. So kailangan po nating ihiwalay. So Sir Jean, ikatan iti lower iti shock absorber plus duwa front and rear at iti karat camber bolts. Okay, tatanggalin po yung camber bolts. Then mahihiwalay na tong lower arm. Then ipe-press na po natin yung ball joint. So ito po, tinatanggal na yung lower bolt ng ating Fox. Kaya mo kayo natin na eh. Tulungan na ano. Pati duwa nga ito. 27. Wala pa ito. Solid and 35 years. Kaya lang after 5 years hindi ka nga at panunod ti piyesan gamin 5 years warranty gamin natin sir. Awan warranty mo. Actually last nga na claim ko atan naabutak pa ata side mirror hanga gumana ti left and right nan, pero si bubuo gayam nga sukatanda. Awan nga motor lang buong side mirror. Pero tata iti standard ti Ford agi baro nga Ranger 5 years talaga. Dati kami 3 years lang, then gimatang ti 50,000 for another 2 years warranty. So 3 plus 2 ito yung Raptor. Pero yung mga lumalabas pong bagong Rangers ngayon, Raptor din yata is 5 years na. Okay, so
Bababa na po Ate, natin. di ba ba? So 2019, Ate, na niyo. Ate, sentro na. itimay sana atoy. Ta. Idi 125,000. Wow. One piraso. Yeah, ito. So 4 shock absorbers, 500,000. Ang ko mo naman utatan. May umit na. Okay, ito. Ate sir, iti camber bolt ko na matatay. So tunoy sublim, di tamat lang. Nag-marking lang tayo, sir, kasi para kung natin kukuha natin dati. Pero titignan pa rin natin mamaya sa kwan. Ay, mag-alignment pa rin tayo na. Okay. So, SOP po yun. Pag gumalaw tayo sa parts na to, wheel alignment. And mag-wheel balancing din po tayo kasi magpapalit tayo ng bagong gulong. May dala tayong dalawa. Lilipat natin yung dalawang bago dito sa harap. Yun. Sir, kasi talagang ang Raptor kasi, ang sabi nila sa commercial nila, Dapat banda na lang yun dyan. built for abuse. Yun ang sabi. So, Dapat talaga memorize pang abuse. pero para sa akin sir, pag lahat ng aabusuhin mo, hindi magtatagal. Talaga. So, Parang sa tao lang din yan. parang tao lang. Lahat ng bagay. Hindi kailangan ma-abuse. Pag hindi mo kailangang abusuhin, wag mong gawin. Kaya lang, nagkataon lang na ang trabaho nito sa bundok. So talagang Medyo na-abuse. tumugma yung trabaho niya. Pero hindi naman siya ina-abuse. Alalay pa rin. Alalay pa rin. Nasa bundok lang siya. Baga merong tender love and care. Tender loving care. Kasi pag hindi mo inabuso, pag inabuso mo, babalikan ka niya. Happy ang katulad ni Sir Ronnie na nagbebenta ng spare parts. Di ba Sir Ronnie? Ay, syempre. So, Alam mo tayo, parang parmasya tayo ng pyesa eh. correct. Kung sa tao, gustong-gusto ng parmasya na may bumibili ng gamot, ganun din po si Sir Ronnie. Habang maraming ginagawa sa sasakyan, mas naka-smile siya. Kasi nagkakaroon tayo ng trabaho dito sa workshop and sa mga pyesa. So, Number one na tuwang-tuwa din yan, si Mang Jerry, si Arjin, si Chip Arjin. Siyempre, meron nag-provide tayo ng... Isa pang chip na si Chip Jerry. Chip Jerry. So, since itong sasakyan natin, ginagawa niya yung mga gusto nating ipagawa sa trabaho, alagaan lang natin. Kaya lang mukhang magtatanggal tayo ng bush plate para matanggal tong bolt, sir. Tama ba? Yun lang. So, ito po isa. Para matanggal tong lower suspension arm, magtatanggalin yung camber bolt. So, hindi po makakalabas kasi tatama rito sa bush plate. So, magtatanggal po tayo ng bush plate dito ngayon. Okay. Tapos magtatanggal din tayo ng stabilizer bar. Stabilizer bar. Ayun na sir. Stabilizer bar. Okay. So medyo troublesome po. Yung harap, hindi, yung likod, hindi na lang niya ginawang ang bolt, patanggal pa loob. Ito po, video na lang dito sir. Oo. Yan po. Yes sir. Opo. So sa mga engineers ng Ford na nanonood man, baka sa susunod po, yung removal ng bolt, palabas na lang dito sa loob. Huwag na doon. So, kasi may tatamaan siya, so ilipat na lang yung bolt dito. Kaya lang, yung pagdating sa camber, sa pagka-camber, baka yun naman ang maapektuhan. Pero yun naman po ay suggestion lang. Para sa inyo rin po, hindi nyo natin pahirapan sila Chip Jerry, Chip Jean, and si Sir, inalaga mo sir? Si Sir Jojo. Para mas madali po, mas hayahay yung buhay sa pagme-maintain. So ngayon po, ang daming babaklasin para lang matanggal yung dalawang bolt. Okay po, so yun lang po ang aming suggestion galing sa field sa mga Ford engineers. Okay, salamat po. Wala ng information kasi tayo yung mga nasa field. Okay, so first time matanggal din po ng bush plate na yan after 5 years. Ay! Natanggal na po pala yata yan nung nagpalit ng intercooler turbo niya. Nakapag-claim din po kasi tayo ng warranty sa intercooler turbo, pero dahil lang sa oil leak. So wala pa silang repair scheme noon ang Ford.
So pinalitan nila yung buong intercooler. Pero ang solution po ngayon sa oil leak nun sa intercooler is mayroon na silang repair scheme na papalitan lang yung oil o-ring. So napakamura na ng repair solution nila versus sa replacement. Okay, so again, ganun po pag nagkaroon tayo ng access, silip-silip para po makita natin, kasi ito yung mga time po na nakikita lang natin tong area na to dahil natatakpan sila. So pag may opportunity po, silipin na natin. Okay, so tinatanggal na ni Chief Mechanic Jerry dito sa right side para matapos po natin ngayong araw tong dalawang ball joint. So ito na po yung tatanggalin natin na bolt para sa lower suspension arm. So para matanggal po yan, sige man sir, paikat man. Okay, so ang isang bolt na yan, kailangan mong tanggalin yung buong stabilizer arm sa likod and bash plate. Hindi na po dapat. So yun po yung importansya ng proper design. So hindi ko lang po alam, may nakikita po siguro tayo na hindi natin alam dahil yung mga expert lang ang nakakaalam. Ang nakikita ko lang naman na difference kung baliktarin mo yung bolt para dito na lang siya lalabas is kung yung cumbering lang ang issue, pwede mo namang makita pa rin yung cumbering dito sa loob. Again, yun is para po ito pong sinasabi natin is actual na experience dito sa field. So, pwede pong makatulong sa mga designers, and kung meron naman pong nakakaalam ng main reason, at least mapaki-comment na lang po para maging aware lang po tayo. At least alam namin dito sa field kung bakit ganun yung design. Okay? Salamat po. So, yun, maglalagay ka ng marking para alam mo kung saan mo ibabalik yung camber bolt. Okay, pero okay. Sa taas. Sorry. Okay. Ay. Sige dyan. Yun. Mabigat. Okay. Yan natin yung lower. Sir Jin, di ato ikatan mo lagi nga ato ta ikatan tayo mala datoy. Yeah. So medyo ay wing gamong yun, hindi pa gamit pa naman yun. Hindi ba nga ito lang kaya? gamin Subrik pa lang ito. Jai.